Labanan ang mga nakakababa ng resistensya. Mag-Megacy. Ang Megacy ay 100% na puro at natural na vitamin C. Ito ay nasa veggie capsule na madaling matunaw. 96% na absorb ng katawan. Kaya pati mega stress at iba't ibang mega pollution ay nalalapanan. Para iwas sa sakit, Araw-araw, Megacy. Megacy, ang vitamina ng bayan. Alright. All Mercury Drugstore. Magandang hapon kay Tita Yvonne. Ito yung nagmamayari. Abay, talaga naman pag nakita mo si Tita Yvonne, kutis pa lang makikita mo, parang ulam na, parang vitamina na Ang puti-puti. May edad na yan, pero mukhang bata pa rin. Si Tita Yvonne Benavides. Magandang hapon sa'yo. Mukha ka ng vitamina Alright, makita mo pala si Yvonne talagang tumatalab na yung kanyang vitamina sa katawan ng isang tao. Alright, kung gusto po ninyo makabil dito sa studio, dun sa opisina ko, meron po tayong available na box. Makakatipid po kayo. At isipin mo magkano yung isang box dito. Doon sa Mercury, 500. Kay Tony Falcon, 350. Wala naman akong tubo O, di ba? Yan ang Megacy na pinaparating ko na tulungan natin. Ito ini-endorso ko para sa inyo, para sa katawan natin, kalusugan natin. Alright, sige. Standby muna dyan. Sino? Richard Kabutay. Richard, please kami. Richard, go ahead. Pabiyak na hindi makapag-ahasik ng kaguluhan ang mga masasamang elemento sa publiko dito sa lungsod ng Mandaluyong, saan aking nabatid kay Police Senior Superintendent. Baka mailalabas namin siguro mga next month na. Wah, yan po na ilalabas sa Universal Record, Yun, oo. Tapos, yun lang pagkakaabalahan namin. Kasi trending siya ngayon yung mga kanta ko dahil pang bigo. Mga babaeng iniwan ng mga asawa. Bah, ganon. siguro. Oo, kasi uso na yan ngayon yung mga iniiwan at mga binabalikan. Siguro mag-sample ka. Ay, hindi ko dala. Siguro next time, bossing. Next time, sige. promise, dadalhin ko yung CD ko. Alright, si Mr. Bal Valencia, yung reporter natin. Ano ng balita? Kumusta dyan sa lugar mo sa Cavite? So far, paring Tony, sa Cavite, maayos naman ating sitwasyon ng Bacoor City at may mga programang nilulunsad ang ating mayor. Alam mo, bilib ako sa mayor nyo dyan. Napakasipag ng kanyang PIO dyan. Talagang, alam mo, bilib ako. Araw-araw, nagtetext sa atin yan. Oo, at nakakausap natin ang ating PIO doon at pag meron tayong mga kailangan na impormasyon ay naibibigay naman sa atin. At ipagpatuloy lang nila yung kanilang mga magandang programa dyan sa Bacoor. Alright, sige, minsan meron tayong pupuntahan dyan, bandang Bacoor para i-coverage. Alright, sige, sandali lamang po at babalikan na. Pero ba tayo nasa linya, Si Benji Aburita. Wala pa, babalikan natin sila mamaya. At si Brother June. Anong balita, Brother June, sa paikot-ikot mo? Marami nagtatanong dito. Anong nangyari? Ilahin mo na yun, mikropono. Yarap mo na, upo ka dyan. Upo ka dyan para marinig kita. Yes, kasamang Tony, at sapagkat gamit nga natin ang ating napaka prestigious na programa, Lingkod Bayan, ay sadya pong sumisigaw sila na napaka-butihin po ng inyong pong puso na sila ay madagupalad natin at marating ang kanilang mga lugar, lalo na po ang may mga karamdamang physical na talagang wala na pong kalunasan sa kanilang buhay, sa kanila pong doktor at sila po tinakbuhan at hindi na kasamang Tony. Talagang pinapapasok pa sila ng mga ospital na to. Ay kayo po ay pinupuri nila at binibigyan po ng parangal sa pamamagitan po ng ating pagsahihing papawid po sa multimedia, social media kasamang Tony. Kayo raw po ay napakalaki at dakilang yung hangaring matulungan sila kasamang Tony. Alright, thank you. Tuloy-tuloy tayo, mag-usap tayo. Alright, siyempre doon sa mga nakikinig po sa akin, nandiyan po yung Dr. James Stephen Healing and Diabetic Food Center. Kung kayo po ay may diabetes, mataas ang sugar mo, siyempre, pag mataas ang sugar mo, may sugat ka sa paa. Maliit lang po sugat yun, hindi mo nararamdaman yan Lumalaki po yan, nagnanak na.
for a couple of weeks, makikita mo, oh, ba't ganito? Hindi ko naman naramdaman. Bibiyakin na pala yung paa mo, may sugat, may nakna, may nana. Oh, walang kagalingan pag mataas po ang sugar mo. Pag libo-libo, daan-libo, ang ginagastos mo, wala pa rin. Ang importante ngayon, maswerte kayo sa mga panahon na ito. Ang Dr. James D. Healing and Diabetic Food Center, nag-import po sila ng machine, ang tawag po dyan, hyperbaric oxygen therapy. Yan pong hyperbaric na yan, kauna-una sa Pilipinas, yan po ay nagpapagaling ng sugat na hindi po gumagaling. Totoo yan. Marami na akong na-experience po, personal. Natulungan ko yan. May nasunog ang buong katawan, itinakwil na ng ospital dahil mabaho, ayaw tanggapin. Pero sa pamagitan po ng programa ito sa radyo, napakinggan, sinubukan at tinanggap po sila dun sa Chinese General Hospital, dun sa Dr. James D. Healing and Diabetic Food Center. Nabuhayan na loob eh. Wala na eh. Patay, parang sabi niya, Mr. Falcon, napakinggan kita sa programa mo. Wala na po. Wala na sa isa yung buhay ko. At pinanood ko po doon sa programa mo sa television, yung hyperbaric oxygen therapy na sinasabi mo. Tinawagan po namin ng ospital. Tinanggap ako. Tandaan nyo, tinanggap yung tao, mabaho na eh. Pero, 3 linggo lang. 3 linggo. Mga kaibigan, tumikom lahat ng sugat niya. Natuyo. After 1 month, puro puti na po yung katawan niya. Puti, natuyo na lahat ng sugat. So, langib na. Wala na po. Talaga magaling na. So, siguro nakalabas po siya mga 1.5 month. Kaya lang, problema, yung nga po, kapos eh. Kapos sa pagbayad sa ospital. Tinulungan pa rin ng Lingkod Bayan. Nakahingi po tayo ng 70,000 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. At yung balance niya na 150,000, kako kay Dr. James D, hindi po makakatulong sa atin yan. Walang pambayad yan, Dr. James D. Kundi palabasin natin siya para makahanap siya ng kanyang pagkakitaan o kung saan siya pwede makahanap ng pera. At nangako naman yung tao na ika nga po hindi makakalimod doon sa kanyang utang. Yun lang pinalabas po siya, tuwan-tuwa. Wala nang sakit, wala nang sugat. Nabuhay siya uli. Malaking pasa. Yung napapanood po ninyo doon sa pinakikita ko sa television, yun po yung taong nasunog. Yung nandun sa loob ng cubicle, hyperbaric, yun po yung taong nagpapatotoo na talaga napagaling ng hyperbaric oxygen therapy. Kaya ngayon pila-pila po yung mga nagpupunta riyan, nagtatanong, nagpapa-hyperbaric. Ang hyperbaric po per session, 6,500. Kita mo? Ilang session pagka may sugat ka, it takes 20. At least mabubuhay ka. Diba? Kesa naman sa putuli na pa, habang buhay ka ng palyado. Yan ang pinakamahirap dyan, pagka palyado ka. Alright, tumawag po kayo sa 743-2164. Hanapin po ninyo si Dr. Luwinyo Thompson. Alright, standby tayo. Dingeg, di tadi pa arti amyanan. Lalong pagdating. Maayap pagat pangapon kay Kungan sa lahat ng mga kabalen ni Tony Falcon at ni Mang Benji. Nyat si Dayo Apon, naghalo-halo na. Kasama pa natin si Floria dito. Pag nagbisaya ito, di halo-halo na ang ating programa. Lingkod Bayang halo-halo. Sarap ng halo-halo kapag ka? Mainit. Mainit, ayun. Kapag kahinaluan mo yan ng ulam na may halong sili. Di lalo nang ginusto ni Brother John Ugaire. Mahilig to sa Uragon yata tong mama na to Bicolano, ganon. Philippine Standard Time, 1:34 na po ng hapon dito sa programang Lingkod Bayan ni Tony Falcon. Paalala po sa lahat ng mga gustong makaugnayan kami at isahin papawid yung kanilang mga produkto, programa, serbisyo ng kanilang kumpanya, serbisyo ng kanilang organisasyon o ano pa man mga kapatid, mga kaibigan, libre po kayo na tumawag. Huwag kayong mahihiya.
At wala, sabi nga ni Tony Falcon, walang bayad ang pagtatanong. Magtanong lang kayo kay Tony Falcon, direkta sa kanya 0920-679-6974. 2 dekada na po yung kanyang number na yan. Hindi ho nawawala sa kanya yan. At talagang friendly yung kanyang cellphone. Alam na alam niya kung may tumatawag na. Oo, naka volume 5 yun pagka tumawag na kayo. Kung meron kayong mga serbisyo dyan na makakatulong sa ating kapwa, parating natin sa publiko sa pamamagitan ng ating programa sa Channel 4, no? Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Abangan naman ninyo ang susunod na segment, ano? Ang ating segment host na sila Floria at saka Lander sa kanilang featured story next Saturday. Ang dinudumog ngayon, ano? Dinudumog ngayon at sa kasalukuyang malakas. Ayan, malakas na negosyo. Yan po yung T-Generation. Ayan, patikim lamang po yan. Bukod ho sa pagdating ni Obama sa ating bansa, ni Pangulong Obama, parang friend kami, ano, friendship. Obama na lang. Bukod po sa pagdating ni Pangulong Obama ng Amerika, ano po, na laman pa rin po ng ating balita ngayon, ano, sa pahayagan, sa telebisyon at sa radyo, dito ho sa lokal, ano, dito ho sa lokal ay pinag-uusapan po yung bagong bukas na ferry system ng MMDA. Narinig nyo na yun, ano, at siguro naaaliw kayo na makita ho yung mga bangka, ano, na pinapatakbo ng MMDA diyan sa Pasig River. Ako nga nung nauna kong nakita, natuwa ako sigurado nung panahon ni Mang Val Valencia dito, dito pa sa Maynila siya umaarabas sa kanyang pagre-report. Veteranong reporter ito, no, sa South Luzon ng Lingkod Bayan nung mga 1970s, hindi pa ako pinapanganak. Ay, sorry, na 80s lang pala ang Lingkod Bayan. Maangal si Tony Falcon. 90s, oo, mga 90s. Sorry, Kuya Bal, parang, hindi ko na alam ang panahon nun, diba? Parang ganon na yun. 1970s, 1980s, wala pa ako nun. 90s siya. Ano sa palagay mo, Kuya Bal, makuhanan kita ng opinion mo, ano, reaksyon mo sa pagbubukas, ano, sa kabila ng napaka habang traffic na, kung tawagin, napakahabang parkingan na ng EDSA. Makakatulong nga ba ito sa yung let's view the future, sabi nga nila, mga Kuya Bal, sa traffic, ano, makakatulong ba itong ferry system natin ng MMDA? Kasamang Bea, sa tingin ko ay makakatulong to dahil sa ang MMDA naman ay inaayos nila ang kanilang mga programa lalo sa kaganda ng trapiko. At itong ferry ng MMDA ay sa tingin ko ay talagang pinag-aralan nila yan na makakatulong sa ating mga commuters. Medyo may kaunting diferensya sa ating land system, pero mas mabilis ang magiging pagbibiyahe ng ating mga kababayan diyan sa Pasig papuntang Manila. At sa ibang lugar parang MRT LRT kasi ang disenyo dahil walang traffic, ano, doon lamang sa mga stations dito titigil, ganon din. At ika nga ay dire-diretso ang biyahe niyan, kaya yung mga nagmamadali during rush hours ay talaga makakatulong sa kanila yan. Sana ay talagang maging successful ang project na yan ng MMDA, and at the same time iwas tayo sa pollution dahil yan ay nasa dagat. Nabanggit mo yan, hindi dagat, river lang naman. River, parang ng dagat. Oo nga, tama. Nabanggit ko yan kasi meron kaming nilulunsad na Star Jeep dito sa may Rosario, Cavite kay Mayor Nonong Ricapuente. Dadaan yan sa dagat dyan sa sa Manila, going to Rosario, Cavite. At yun ay isang project namin ni Mayor Jose Nonong Ricapuente at isang company dito sa Makati. Anong gamit ng inyong Star Jeep? Diesel din? Parang ano din yan, ferry. Na ikaw ay makaka-ease sa ating mga commuters dyan sa parte ng Cavite para sa Manila, dahil sa Cavite ay talagang masyadong matraffic na rin, although meron na diyang
Cavitex, talagang kulang pa rin ang sistema para mapaluwag ang daloy ng trapiko dyan sa atin sa Batuan. Sari-sari ang sasakyan mo, Kuya Val. Talagang ramdam mo ba na bumigat na rin ang sitwasyon mo kapag kumbaga bumigat na rin ang pakiramdam mo sa pagliwaliw, parang mas gusto mo nang mag-ferry na rin, ganun ba? Veterano kang nagmamaneho, motorista kung tawagin Talagang kailangan na ng alternative solusyon para sa ating transport system. Kaya nga pinapadaan na sa river, sa dagat, dahil sa sikip na talaga masyado ang kalsada natin dito sa Metro Manila, pati na sa Cavite. Oo, tama. Floria, itong segment host natin, kung barko ang pinag-uusapan, sanay na ito dahil nakatira to sa pampang ng dagat Ay, pampang ng Dati akong dagat. Jezebel. Ganon. Ako yung una. Oo. Nasilayan mo na sa telebisyon o napanood mo na yung ferry system ng MMDA. Nakita mo na? Oo, nakita ko na Oo. siya. Ano naman sa Medyo okay naman, kaya lang mabaho daw ang paligid? Oo. Siyempre, nasa trial Parang hindi ka na rin nag-i-enjoy pag gano'n. Huwag mo naman ikumpara yung mga barko na pumupunta sa Samar. Oo. Nasa para test. sa akin, okay naman siya. Kaya lang, Oo. siguro i-improve na lang yung kapaligiran. O kung malilinis pa, linisin na lang muna. Kasi parang hindi ka rin naman mag-i-enjoy kung gano'n din yung maaamoy mo. Oo. Diba? Parang hindi rin. Oo. Hindi ka komportable. Tapos pag ahon mo dun sa barko, parang ang dumi-dumi mo, amoy ganun ka. Parang amoy madumi ka. So parang for me, kung if you're going to attend a party, parang it's not good to ride. Sa bagay, sa taste mo yun. Kung may date ka. Sa taste mo yun. Pero Kung i-improve nila, mas maganda yon kasi mas maganda na dito na banda sa puro dagat, mas mabilis. Kaysa naman sa puro alikabok. So, pwede na rin. Pero regardless kung ano yung mga comment nyo, sa akin naman, kahit ano pa yung mga inunsad na mga programa ito, basta nakakatulong sa ating kapwa, At alam ko naman, knowing Kung mapapabilis, mas okay. knowing Chairman Tolentino ng MMDA, talagang noon pa naghahanap na siya ng mga project. Maganda yung project. Naghahanap na siya, nag-e-experiment siya ng mga proyekto na pwedeng makatulong at kung saan maluluwagan yung ating mga Actually, he's motorista. doing well. Ginagawa niya yung trabaho niya. Maganda naman yon. Ang akin lang siguro dahil hindi ako sanay ng ganun yung baho kasi sa daw siya mabango. On the way, on the process yan. Of course, possibly nakilala mo yan ng ilang dekada na ganun na tinatapunan ng basura. Hindi naman pwede yung isang bagsakan kapag ka naglunsad ka, halimbawa parang nagtayo ka ng negosyo, gusto mo, agad-agad kita ka na, di ba? Parang nasa testing process, nasa trial maganda process. kung i-develop. Pero ang maganda ngayon mga kaibigan, napalawig pa ng isang linggo po yung libreng sakay sa ferry system ho ng MMDA. So, pwedeng-pwede ho na pumunta kayo. At subukin ang daloy ng paglalakbay kapag kabangka naman ang sinasakyan mo. Lalo na kung yung pupuntahan mo diretso ka, doon sa kanyang mga stations na. Agad-agad nandun ka na. Benji, tapos na yan. Yung report niyo Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ngayon marami na hong mga kabataan ang naghahanap ngayon ng kanilang mga mapapasukan dahil nga nagsipagtapos na sila. Magandang hapon kay Liz Ragandan ng University of Makati System. Tama ko. University of Makati. Pinagsama ko. Liz Ragandan, bukas nga pala, ni-replay kita. Mapapanood ka sa Channel 4 alas 11:30. So dami ho ngayon, bukod sa mga naghahunt ng kanilang mga trabaho o job hunting, marami rin hong mga bagong salta dito sa syudad o dito sa lungsod upang maghanap ng kanilang mga mapapasukang eskwelahan o kaya mga kolehiyo, universidad. Magtitingin ho sila, mag-entrance exam, lahat-lahat na. Alam niyo ba mga kaibigan, may natagpo ang patay dyan sa isang lugar sa Quezon City kung saan hinihinalang biktima ng hindi pa malamang dahilan ito kabuhang detalye sa ulat ni Mang Benji Aburita. Benji, ibigay mo na. Tama ka dyan sa Mantea. Isang lalaki nga na hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuan kaninang umaga sa barangay Bastra, Quezon City.
Asambleya, ayon sa mga impormasyon ng mga residente sa naturang lugar, 3 putok umano ng baril ang kanilang narinig kagabi at dito'y natagpuan na lamang ito kaninang umaga ng mga otoridad at ito'y pansamantalang kinilala sa alias Jason. Asambleya, blanco pa rin ang otoridad tungkol sa tunay na pagkatao ng biktima at dito'y kasalukuyang inaalam kung ano ang motibo ng pagpatay. Benji Aburita, nagulat sa Lingkod Bayan, DWAD. Maraming salamat, Mang Benji. Tapos ang buhay ni Jason. Alias Jason pa lamang yun. Ayan, mga kababayan, baka kayo'y nawawalan ng kamag-anak, hindi umuwi. Kaya matagal nang na yung hyperbaric oxygen therapy na lagi po naming isinasa yung papawid na pwede ninyong maranasan kung kayo ay may mga pabalik-balik na sugat sa paa, sanhi ng diabetes, na sakit, nako, pabalik-balik na nga, hindi pa gumagaling. At marami na pong mga nagpatunay na nakaranas ng mga sessions nila sa hyperbaric oxygen therapy na mabisa nga po ang bagong teknolohiyang ito na matatagpuan sa Dr. James Dimon Healing and Diabetic Food Center. Makipag-ugnayan kayo, 7432-164, 7432-164. Hanapin si Miss Rachel Evangelista o kaya si Dan. Dan, yung kanilang mga wood care nurse. Alright, thank you. At pabatiin ko muna si Mare Mercy. Mare, bumati ka muna para doon sa mga nakikinig sa atin. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana isang Lingkod Bayan umasenso para sa lahat. Si Ate Mercy. Alright, maraming salamat Mare Mercy. At tagal ko na mga kasama yan sa Lingkod Bayan ng araw pa. Sa mga medical services po ng Lingkod Bayan. Ibang itsura ni Ate Mercy. Hindi yan tumatanda. Hindi yan tumatanda. Noon pa yan hanggang ngayon. Pagka mga tao, walang problema. Ibig sabihin yan. Ang pamilya ng Lingkod Bayan ay come and go sila, yung mga iba hindi ko nga kakilala, yung mga iba nagbabalikan na ulit sila ngayon. Alright, dito ka Brother John, tupo ka rito. May tatanong ako sa'yo. Marami akong tatanong. Nakikilala lang sila doon po sa mga pictures na, si Ate Mercy, batang-bata pa nung makita ko sa mga pictures niya sa mga medical bakit hanggang ngayon mo, bata pa rin? Bata pa rin, hindi yan natanda. Services ng Lingkod Bayan, at sa kooperasyon ng Philippine Charity Sweepstakes sa iba't ibang lugar, hanggang sa dulo ng Quirino Province sa Isabela, nakarating yata ho sila doon. Quirino Province na ho siya ngayon.